Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Us via Daily Tribune. Lawyer Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte Carpio, has filed a criminal complaint for perjury against former Senator Antonio Trillanes IV before the office of the city prosecutor in Pasig City. Oh, wow. Ito na. Sa mga nagsasabi, nasaan ang kaso against Trillanes? Ito na. Sa wakas, ito na nga. Ako, inintay ko rin ito. Ito yung, ang alam ko lang ha, I might be wrong. Iba nag-testigo o nagsalita, naging resource person si Trillanes sa Committee on Justice Proceedings. Ayan, dami niyang mga salaysay tungkol sa mag-asawang Carpio Duterte. Ito na, sa wakas, dapat ganito palagi. Una, itong si Madriaga, nung una niyang testimony last year, makasinungalingan ang karamihan, tahimik lang si BP. But then, ito na nga, nung magsisimula na yung committee hearing sa Committee on Justice, sinampa niya ng perjury itong si Madriaga. Kasinungalingan. After that, wala na. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ni Madriaga na may death threat na daw siya sa loob ng kulungan. Tapos nagpapakustody sa kamera. Ano pa yan? Mabuti na lang hindi pinayagan ng korte na may special custody yang si Madriaga. Ano pa? Bribe offer daw siya ng 1 billion. Ano ba yan? Ay, nako. May kaso sa kidnap for ransom, tapos inopera ng 1 billion, tinanggihan niya. Ito, Trillanes. Sige, harapin ang kaso. Ang alam ko, marami nang kinakaharap na kaso itong si ex-Senator Trillanes. Parang nasanay na siya. Okay lang. But, sige lang. Tingnan natin. Kahit mabagal ang hustisya sa atin, at least gumugulong. Isa pang hinihintay natin na magsampa ng kaso kay Trillanes ay yung businessman na si Sammy Uy sa Davao City na inaakusan niya na isa daw siyang pulburon lord na nagbibigay ng limpak-limpak na salapi sa mga Duterte. Maraming lumabas o maraming nagsalita in favor o depensa sa businessman Sammy Uy na ito na mabait daw siya talaga at imposible na magawa niya yung ipinaparatang ni Trillanes na isa siyang pulburon lord. Isa na yan, retired RTC judge. Nakalimutan ko na yung pangalan. Sabi niya, I've been in the judiciary for a long, long time. Kung totoo, yung paratang kay Sammy Uy, at least nakatanggap sana ako ng informasyon. But nothing, wala akong natanggap whatsoever na involvement ni Sammy Uy sa kalakaran ng pulburon. Kaya sabi niya, Sammy, my friend, let's file a case against Trillanes and I will assist you pro bono. Libre ako nang maging abogado mo. Kaya sana ito, susunod na rin na magsampa ng kaso laban kay Trillanes itong businessman na si Sammy Uy. Isa pang dumipensa kay Sammy Uy si dating Agriculture Secretary Manny Piñol. Sabi niya, I've known him for a long, long time. Mabait lang talaga siya. At hindi ako naniniwala sa paratang na isa siyang pulburon lord. Itong Trillanes kasi very sweeping ang mga akusasyon niya. But sige lang, sabi nga ni Tatay Digong,
there will always be a day of reckoning. Oh. Ito, magandang update din, di ba? Sinampahan ng patong-patong na kaso ang mga Brave 18 Marines and Attorney Baligod. Sa isang pahayag, narinig ko si Attorney Baligod na, ano ba ito? Instead na may deadline na, no? Humingi sila ng extension ng 2 weeks ata at pinagbigyan ng fiscal para mag-submit sila ng additional na evidences nila sa mga nakakita na nabigyan ng pera o maleta ba o paper bag, I'm not sure. Sina Congresswoman Dilima and Father Villanueva. Ang nakalagay sa sworn affidavit ng joint affidavit ng Brave 18, parang 5 lang ata ang nakakita. Mayroon pang mga iba pang mga trabahante o empleyado ni Saldico na nakakita rin. Kaya magdadagdag sila ng sworn statements na nakakita, na nakatanggap nga ng paper bag ba o maleta itong Dilima and Father Villanueva. Kasi nagsampa ng reklamo itong si Dilima laban sa Brave 18 Marines. So, ano na ngayon? Labanan na ng legal battles at believe ako kay Attorney Baligod at ang Brave 18, hindi nagpapatinag. At least ngayon, lalo silang inspired itong Brave 18 at Attorney Baligod dahil nagkaroon ng leadership change sa Senado. Ngayon, formal nang naitalaga si Senator Pia Cayetano as Blue Ribbon Chair. Wow! Expect sige, mga next week na lang. Kasi kung si Marcoleta ang nailagay, this week, gusto niya nang magpatawag eh. Sabihin na lang natin, next week. Sana marinig na natin ang Brave 18 Marines na isa lang sa witness stand sa Senado at ma-cross-examine para tayo nang mag-decide kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Dito na ngayon, maano si Lacson. Kasi sabi ni Lacson, hindi yan mga masahan. Lacking in credibility, believability. At least, gumulong ang palad. Maririnig na natin ang Brave 18 na magpatotoo sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Siyang natagaan og yero. Sponsor aning film og daghang pasag blessings nga mabot sa iyang pamilya ug sa iyang mga alalay nga nagsakripisyo sa pag atag ani nga sin. Daghang salamat sa tanan. Og karon mo na ni si kuya ang natagaan og yero. So mo na ni ang iyang balay. Og mo na ni ang iyang atupan nga iyang balay karon. So pila na ni katuig ya ang imong balay nga wala gid ka nakaatop. Pila na ni katuig pag tukod nimo? 5. 5 na katuig. Nga naman nga wala ka nakakuang gyud, walay budget. Short permanente sa budget kay. Oo. So makatop na ka karon niya. Ay makatop na gid kay naa may nag-sponsor. Oo. Kani duk-duk Ug karon naman na gid si kuya sa pag-atop sa iyang balay. O maayo na gid karon nga tan-awon nga maatupan. Salamat kayo sa Ginoo nga na-blessings nga miabot sa kuha ug daghang salamat sa nag-sponsor aning sin
labi na nga 5 na katuig nga akong pagtukod aning balay na wala pagid ko nakaatop. Basta dagang salamat kayo sa nag-sponsor ani og sa iyang mga alalay nga nag sakripisyo aron lang matagaan nila ang sama kanako nga mga kabos ug unta dagang pang blessings nga mabot sa pamilya labi na sa nag-sponsor ani aron dagang pang mga sama kanako ang iyang matabangan. Salamat kayo.